Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga supporter ni Digong na dumalo sa Quadcom, napaalis at napahiya lang sa kanilang pagtangkang ipagtanggol si Duterte laban sa mga chairman ng Quadcom. Sino-sino po ba silang dumalo na kasamahan ni Duterte? Halina't isa't isahin po natin sila at kung ano ang nangyari sa kanila sa loob ng hearing noong nakarang linggo. Unahin po natin itong si Loren Badoy na kilala bilang isang tagapagtanggol ni Duterte at ni Kibuloy. Ano po ba ang nangyari sa kanya? Ito po, panoorin po natin ang kanyang kwento. Okay, Coach Oli. Ma'am Lorraine, may idea kayo kung sino yung specific person na gusto kayong paalisin? And secondly, di ko kasi nakuha, ma'am, kung bago kayo pumasok, ayaw kayong papasukin, or nakapasok kayo, pinalabas kayo. So nakapanood ba kayo sa loob o nasa labas kayo, ma'am? Nasa loob na ako, Coach Oli. Nakaupo na ako. Mga 10 minutes, nakaupo na ako. Pinapasok ako kasi nasa delegation ako ni PRRD eh. Tapos, 10 minutes, siguro mga ganyan, nakaupo ako. Tahimik lang ako. No, wala akong... I was just observing everything. Pero nandun na yung Quadcom. Tapos, after a few minutes, lumapit yung staff ng Kongreso. And then she said, "Ma'am, doon na lang kayo sa labas." Sabi ko, bakit? Kasi mas maganda dun sa labas. She was saying something like, hindi, mas gusto ko dito. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, hindi kasi ma'am, wala kayo sa listahan, which is not true. Diba? So sabi ko, hindi, nasa listahan ako. So kausapin natin si PRRD. Sabi niya, ay hindi ma'am, kasi sinabi po ng Quadcom. Sinabi niya gano'n. But yung Quadcom, buo sila. Kompleto sila. And they saw me. I saw that they saw me. Na alam nila nakatingin ako. So these are men na maliliit na mga utak, no? Maliliit na mga utak, mga arrogante. Pakiramdam nila sila may-ari ng Pilipinas, no? So tsaka walang tapang, walang character. Makikita mo na talagang wala talaga. So empty, no? Na tingin ko, I don't know, ano yung reason? Siguro takot sila, I don't know. Ba't sila takot? Mag-isa lang ako, babae ako, di ba? Mag-isa lang ako nun eh. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang kwento ni Loren Badoy. Sabi niya sinubukan daw siyang paalisin sa loob ng hearing ng mga chairman ng Quadcom. At nang dumating si Duterte, ito raw ay muling pinapasok sa loob. Anyway, mabuti na rin yan. Dahil magkakalat talaga doon itong si Badoy sa Quadcom. At hindi talaga tayo nagkamali. Nagkalat nga sila dahil nasermonan itong sina Badoy kasama si Morales, ni na Barbers dahil sa pag-cheer nito sa talumpati ni Cardema. Na mahigpit na pinagbabawal na magpalakpak at mag-ingay sa loob ng hearing lalo na hindi ito resource person. Anyway, dumako naman po tayo sa isa pang napahiya sa hearing. Walang iba kundi itong si Sal Panelo. Ano ba ang nangyari kay Panelo sa loob ng hearing? Kung matatandaan po natin, meron itong si Panelo na video na kung saan dito binastos at pinuna ni Panelo itong si Paduano sa pagsasalita nito sa wikang Ingles. Kaya nagpantig at rumisbak ang mga taga-Quadcom laban dito kay Panelo. Galit na galit daw itong si Congressman with regards. Congressman with regards. Sabi ko sa'yo, walang S ang with regard. Paulit-ulit ka naman with regards eh. Tuloy, napag-aalata na walang-wala ka sa grammar pagdating sa English. Huwag ka na kasi mag-English. Pareho ka rin ni Congressman Bomba. Congressman Bomba Star. Ang sabi ng dalawa, willing daw sila mag-resign. Anong willing? Mag-resign na kayo. Kasi nga, nasira na yung kredibilidad ninyo. At sinisira ninyo ang reputasyon ng Kongreso. Dati na nga sila, dinadagdagan nyo pa. Tsaka ubod ang yabang nitong si Congressman with regards alias boy contempt. Natatakot daw si Presidente Duterte na dumalo sa ginagawang pagdinig diyan sa Quadcom. Benny Abante, the chairman of the Committee on Human Rights. You are now recognized. Maraming salamat po, Mr. Chair. Dahilan sa Tagalog po ang inyong
opening remarks, hayaan po niyo ko na mag-English naman. Sapagkat mayroong isang abogado dito, ininsulto ang isang member ng Quadcom na hindi raw marunong mag-English. Gusto ko pong sabihin sa abogadong yan na ako po ay marunong mag-English. Baka mas marunong pa ako sa kanya mag-English. Ito po ang opening remarks ko sa ating Senior Deputy Speaker, sa ating Deputy Speaker, sa aking mga co-chairs, ladies and gentlemen, colleagues, at mga kababayan. Today marks a significant development in our ongoing inquiry. Gusto ko yung abogado natin na nang insulto dito sa isang member natin dito, makinig na mabuti at i-correct niya ang English ko kung kinakailangan. Ano ka ngayon, Panelo? Mukhang nasupalpal ka doon ni Congressman Abante, sapul na sapul. Huwag kasing hambog. Yan tuloy na pahiya ka at natamim na lang sa tabi. Anyway, ito naman isa pang die-hard Duterte follower ang nasermonan at napagalitan ng mga chairperson ng Quadcom. Halina't panoorin po natin itong nangyari kay Congresswoman Drixie Cardema at sa kanyang kapatid na si Ronald Cardema. Congressman Drixie Cardema, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Good evening po. Just a manifestation. This is a manifestation. Yes, Okay. Chair. Please proceed. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahaya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Di nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino.
in support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso, ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank you, magandang gabi po. Congresswoman. Salamat, ma'am. Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Maaari ba? Mr. Chair. Wala hong bastusan dito, ha? Sige, Congressman Acop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. The former president is only 2 years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. She is a congressman. She knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. So I beg to disagree, Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at marunong makipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. And following the suggestion of Congressman Acop, kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi yung a-attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang ating Vice Presidente. Umattend kayo. This committee hearing, this Quadcom, makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to see you in our hearing, and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Wala hong ano yan. Wala hong ano yan. Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Gusto ko lamang pong liwanagin na wala hong may monopolya sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagseserbisyo eh. Diba? Huwag niyo sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Huwag niyong sosolohin yan. Dahil magagalit si Congressman Dan Fernandez. Anyway, Mr. Chair. Mr. Chairman. Mr. Chair. Congressman Abante and then Congressman Senior Deputy Speaker Gonzales. Congressman Abante. Katulad din po ni Congressman Romy Acop, gusto ko ring sabihin ang ilan sa aking talambuhay. 1986, Mr. Chair, muntik nang bumaksak ang Pilipinas sa NPA. Mayroong 37,000 na armed NPA sa bansa. Mayroong 5 million na mass support ang NPA. That was 1986. Kinausap ko ang dating Chief of Staff, si FBR, upang ang aming grupo ay makipag-ugnay sa CRS upang labanan namin ang NPA saan man sila naroroon. Bilang isang religious leader, wala po kaming dalang armas. In fact, kami po ay nag-create ng grupo na ang tawag confrontational evangelism. Na ang ibig sabihin nun, habang NPA
ay naghahasik ng lagim sa mga bayan, kami naman ay nagtuturo ng Biblia at ng tunay na kalayaan sa bayan. Ako din po ang isa sa mga nag-suggest kay FBR nung araw na magtayo ng isang civilian force na magiging kasama ng armed forces. Naging pangulo po sa FBR. Kasama po ako doon. Naging konsyal ako ng Maynila. Andiyan po si Atty. Bebot Bello. Alam po niya na magkasama kami sa lakas nung araw. So tama po ang sinabi ni Congressman Ako, ni Congressman Ace Barbers, na lahat po tayo nagmamahal sa bayan. Kaya nga, Mr. Chair, gusto kong itanong sana dito kay Senator Trillanes if he is working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po. You are not. Hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to So, Mr. to file. Chair, Yes. this man who used to be a part of the armed forces, that should be a patriot in this country, has been conniving with the ICC in this country. Now, we would like to have a balance here. Hindi po yung unfair tayo o bias tayo. Balance lang tayo dito. Hindi natin dito inaakusahan ang sinumang personalidad. Issues. Kaya nga sinasabi ko sa ating former president, hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pumatay tayo ng 30,000 people sa war on drugs. Naniniwala po ako sa war on drugs, Mr. President. Suportado ko na ayaw natin ang bansang Pilipinas mahulog sa kuko ng mga drug pushers and drug lords. Ang nakakapagtaka lang, Mr. Chair, kung bakit kakaunti lang ang napapatay ng mga drug lords at drug traffickers at libo-libo ang napapatay ng mga drug pushers at daan-daan ang napapatay ng mga drug users. Huwag natin pag-usapan dito ang ideolohiya. Pag-usapan po natin dito kung paano natin pagagandahin ang bansang Pilipinas. Yan po ang pag-usapan natin dito, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Abante. Mr. Next, Chair, our senior Mr. deputy. Chair, would like to manifest. Thank you, Mr. Chair. Palabas na sana ako, pauwi na talaga sana ako. Kaya lang narinig ko yung manifestation ng ating kagalang-galang na colleague, Representative Cardema. Alam niyo po, Mr. Chair, paulit-ulit yan yung manifestation na yan. 3 beses ko na yung narinig na paulit-ulit laban sa mga NPA, laban sa mga progresibong grupo, laban sa mga party list ng mga progresibong kagaya namin. At yung mga tinutukoy niya siguro ay kami yun, no? At talagang nakikita naman natin, ano ba talaga yung intensyon, no, ng mga ganitong manifestation. Ito ginagawa natin ito tulad na sinabi ng ating chair at SDS. Panglabing isang araw na natin itong ginagawa, no? Nagpupuyat tayo dito, nagpapagod, hinahanap ang truth, etc. Para lang makita natin, 3,000 ang napatay, more or less, sa panahon ni President Duterte na EJK. So, wala ba yan sa inyo? Karamihan dyan, mga kabataan na walang kamalay-malay na naging biktima, Mr. Chair, ng ng mga karumal-dumal na mga pagpatay sa panahon ni President Duterte. I know idol mo si former President Duterte, Mr. Chair, idol ng ating colleague dito, kahit na yung ating Vice President. Pero dapat po ang tingnan natin dito ay yung kapakanan, lalong-lalo na yung ating mga kabataan. No, kaya po, at isa pa po, Mr. Chair,
hindi natin pinapayagan sa ating committee yung pag-disrespeto sa ating mga resource person. Narinig ko rin na binabanggit yung mga pangalan ng ating mga resource person na nandito. So dapat po igalang natin yung rules kung gusto nating makatulong at gusto nating magtrabaho dito sa Kongreso, kasi ito naman talaga yung sinumpaan natin, ito naman talaga yung mandate sa atin, ay tumulong na lang kayo, no? Tumulong na lang kayo. At hindi yung ganito, tama yun, maghain tayo ng resolusyon para kung gusto nating may ma-resolve na problema, like yung problema halimbawa ng patuloy na armadong pakikibaka, bakit ba merong mga armed struggle? Nilulutas natin yan hindi sa madugong paraan, hindi sa militarisasyon. Kaya nga tayo ay nagkakaroon ng peace talks, di ba? Dapat magkaroon ng peace talks at hindi ito ng militarization yung ating laging iniisip at laging sinasabi natin na terorista si ganito at si ganon. So, Mr. Chair, pasensya na po kasi nagiging irrational, yung mga ganitong mga statement ng ating colleague, pasensya na, with due respect. Sana hindi na maulit ito at aasahan natin, tama po, aasahan natin sa mga susunod na mga hearings, si Representative Cardema na tumulong siya sa atin sa paghahanap ng truth dito sa ginagawa natin sa Quadcom at sa iba pang mga hearings, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat, Congresswoman Castro. Clarification lang po. A while ago, kayo po ay natanong tungkol dun sa mga prinisinta ni Senator Trillanes na mga bank accounts. And you said you would sign a waiver. Mr. Chair, with all due respect, Mr. Chair, can you please, may I move for 1 minute suspension? 1 minute suspension. Sergeant at Arms. What is the commotion? Bakit? I think, Mr. Chair, it's better that we What happened? transfer some of... Ano nangyari? You wish me to explain? Nang dumaan lang ako, Mr. Chair, sabi niya, di ba bayan muna ka? O so ano ngayon? Speak louder. Nang dumadaan ako, Mr. Chair, ang sabi ni Mr. Cardema, di ba bayan muna ka? Tumatakbo ka sa eleksyon. So sabi ko, marami namang congressman dito tumatakbo sa eleksyon. Bakit kami ang mini-mention mo? Okay, sige po. So yun Maraming na naman salamat po po. ang ano ko. Maraming salamat. Thank you, Mr. Chair, Mr. Chair, I would advise our guests here, please not to provoke anybody, especially the guests here, if I may humbly request, para hindi ho tayo tumagal pa. Thank you, Congressman Adjong. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Yes, may I ask former Congressman Ray Colmenares as a resource person to go back in the meeting room? No, I think he's going to the comfort room. Unless nasa siya, sa comfort room. Yeah, he's going to the comfort room. So please be reminded, Mr. Cardema, ito reminder lamang po. Dito sa committee ito, hindi nyo po pwedeng itaunt, palakpakan, o insultuhin kahit sino. Paalala lang yan. The next time gawin mo yan, baka ikaw ang magsisi, ha? Just a reminder. Thank you. Now, let us proceed. Congressman Acop, I'm sorry. You have 10 more minutes. Thank you, Mr. Chair. I'll make it short because I want to go home also. Yan po mga kabunyog, na saksihan po natin ang mga eksena sa Quadcom na kung saan napahiya at muntik ng palayasin ang mga alipores ni Digong. Sabi nga ni Congressman Barbers, porket na doon lang sina Digong at Sara, doon lang sila dadalo at makikialam. Di ba mali? Kung mahal nila ang bayan at makabayan sila, dapat makikialam sila sa anuman suliranin ng ating bansa. Dapat nandoon rin sila sa iba't ibang pagdining sa hearing. Dahil hindi naman trabaho ng isang congressman, lalo na itong si Congresswoman Cardema, na ipagtanggol lang ang isang tao, na alam naman nating mali na ang mga pinaggagawa, kinukonsinti pa nila. Diba? Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog!
Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.